May mga kwentong mahirap balikan, pero mas mahirap kung itatago lang sa loob ng puso. Mga sugat na iniwan ng pagtataksil, mga pangakong binitawan pero hindi tinupad, at mga gabing tinanong natin ang sarili kung sapat ba talaga tayo. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol din sa sakit ng pag-ibig na niloko at sa tapang ng pusong muling bumangon. Ang kwento natin ngayon ay naglalaman ng emosyonal na trauma, pagtataksil, at masalimuot na relasyon. Ang mga detalye ay maaaring makapagpaalala ng personal na karanasan, kaya pakiusap, mag-ingat habang nakikinig. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na minsang mahirap ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Ngayon, ihahandog namin sa inyo ang isang kwento ng pusong naloko, tiwala na nasira, at pag-ibig na natutong magtiis. Isang tunay na kwento na hinding-hindi malilimutan. Bago tayo magsimula, nais kong magpasalamat kay Rodner Cabalonga sa kanyang inspirasyon at suporta sa paggawa ng mga kwentong tulad nito. Personal na pasasalamat sa iyo, Rodner. Dahil sa iyo, mas marami ang nakikinig at natututo mula sa ating mga kwento. Kung nais niyong makasunod sa mga susunod pang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-like ang video, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong episodes ng M2M Desires. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Handa na ba kayo? Magandang araw po sa iyo, Kuya Will, at sa lahat ng masugid ninyong tagapakinig sa M2M Desires. Tawagin niyo na lang po akong John. 28 na po ako ngayon, pero ang kwentong ito ay nagsimula noong 21 pa lang ako, nung huling taon ko sa kolehiyo. Noong panahong iyon, abala ako sa paghahanda ng mga materials para sa thesis ko. Araw-araw, naglalakad-lakad ako sa lungsod namin, hinahanap ang lahat ng kailangan ko para sa research ko. Hanggang sa isang araw, napagod ako at nagdesisyon na magpahinga sa isang maliit na park bench. Habang nakaupo at nagre-relax, nag-browse ako sa Facebook para makalimot sa stress. Doon ko natanggap ang isang message sa Messenger mula kay Sean. "Hi," sabi niya. Sagot ko, "Hello." Ganun lang nagsimula ang aming conversation. Si Sean ay mas matanda sa akin, 25 siya noon, pero kabaliktaran ng hitsura niya. Mukhang bata pa, mas maikli sa akin, at parang walang kaalanganan sa kanyang ngiti. Sa simula, nag-chat lang kami. Lagi niya akong pinupuri sa kahit anong bagay, kahit na simple lang. Hindi ko namalayan, unti-unti, naging nakaka-engage na ang aming usapan. Lagi ko siyang ina-update sa halos lahat ng ginagawa ko. Parang gusto kong malaman niya ang bawat maliit na bahagi ng araw ko. Hanggang sa dumating ang punto na nagtanong ako kung pwede kaming magkita. Sa unang beses na sinubukan kong mag-set ng date, sinabi niya na busy siya sa ibang bagay. Ngunit sa huli, nagbigay siya ng eksaktong oras at lugar. "This time and this place, huwag ka malilate. Wala akong masyadong time," sabi niya. Dumating ako sa itinakdang lugar at nag-usap kami ng kaunti. Kasama niya ang ilang teenagers at mabilis lang ang aming conversation. Sinabi niya pagkatapos na kailangan na niyang umalis. "Okay, see you next time," sabi ko habang pinapanatili ang ngiti ko kahit bahagya akong nadismaya. Nung pauwi na ako, nagsimula na akong mag-isip tungkol sa kanya kasi gwapo siya, gaya ng iniisip ko, at gentle. Nung pangalawa, pangatlo, at pang-apat na beses na nagkita kami, dito ako naging very suspicious sa kanya kasi every time na magkikita kami,
Lagi siyang parang out of his mind. After ng ilang minuto, sasabihin niya na kailangan niya nang umalis. Halos 10 hanggang 20 minuto lang kami nag-uusap at sasabihin niya na kailangan niya nang umalis. Akala ko may something wrong. Tapos nung nagkaroon ako ng lakas ng loob na magtanong, tinanong ko siya, "Sean ba talaga pangalan mo? Interested ka ba sa akin or nilalaro mo lang ako?" You know what? To be honest, iniisip ko na may partner ka. Kasi every time na magkasama tayo, lagi mong sinasabi na kailangan mo nang umalis. May something important na lumalabas, tapos aalis ka. Sabihin mo, pastime lang ba ako? Hindi ka pastime. Kasi talaga namang mahirap para sa akin na magtagal dahil kailangan kong umuwi. Nakatira ako 3 barangay ang layo, kaya hindi ako pwedeng magtagal. Kailangan kong umuwi, kung hindi, iiwan nila ako dito. At walang tinatago sa'yo. Okay, naniniwala ako. Pero sa loob ko, may something wrong. Doon nagsimula ang pag-investigate ko. Sa pag-iimbestiga ko, doon ko nalaman na may long-time partner pala siya, 7 taon na. Naging sobrang upset ako at hindi na ako sumagot sa mga chat niya. Inignore ko lahat ng messages niya dahil naramdaman kong nagsinungaling siya sa akin. Pero ano pa ang masasabi ko? Sobrang convincing niya talaga at na-turn on pa rin ako nung inintroduce niya sa akin si Ben, yung partner niya. Si Ben ay malaking tao, medyo chubby, at mas maputi siya kaysa kay Sean, pero may sariling appeal siya na hindi ko maipaliwanag. Dito pumasok sa isip ko ang isang ideya. Nagsimula akong iseduce si Ben bilang paraan para makaganti kay Sean. Nagwo-work si Ben malapit sa terminal kung saan ako sumasakay papuntang school. Kaya bago ako sumakay ng jeep, sinasadyang tinitingnan ko siya sa mata at binibigyan siya ng malaking ngiti. Unti-unti, nakuha ko ang atensyon ni Ben. Doon niya ako inintroduce sa kanya at sa mga kamag-anak niya bilang isang kaibigan. Nag-bond kami at madalas na nagpupunta sa iba't ibang lugar together. Kami na lang minsan o minsan kasama si Sean. Unti-unti, naging close kami sa isa't isa. Hanggang sa nag-decide sila na gawing official na ang aming samahan. Maging in a relationship kaming 3. Pero yung happiness na meron kami ay unti-unting nag-fade away at nagsimula kaming magkaroon ng mga problems. Nung nag-decide ako na bitawan na sila, nanatili pa rin yung mga problema, lalo na para sa kanila. Nagsimula akong mapansin na si Sean ay physically hurt ni Ben, kaya kinausap ko siya na tumigil na sa pagiging punching bag kay Ben. Kung kailangan niya talaga tapusin yung meron sila, kailangan niya tapusin ngayon o magsusuffer siya ng matagal. Dahil doon, naging close kami sa isa't isa. Hindi ko na ikukwento yung mga detalye ng nangyari after ng breakup nila. Pero sa huli, ako at si Sean ay naging magka-partner at nag-decide kaming magsama. Sa simula, masaya kami at walang problems na dumating. Nagsimula akong magtrabaho sa malapit na factory para mabuhay kaming dalawa at may lending business siya. Nung nagsimula akong magtrabaho, okay pa lahat. Pero sa paglipas ng panahon, nagsimula yung mga problems nung nasangkot siya sa isang politician. Sa simula, chat lang kami at tinanong niya ako kung gusto ko sumama sa kanya sa bahay ng political friend niya. Dahil noon, hindi pa ako suspicious at nagtitiwala ako sa kanya, sumama ako at nag-inuman kami. After namin uminom, nagsimula si Sean gumawa ng mga moves na parang gusto niya na may mangyari sa aming 3. Pero tumanggi ako. Pumasok sila sa kwarto saglit, pero nag-message ako sa kanya na kailangan na naming umalis kasi may work ako kinabukasan.
Sa simula, ayaw niya pero nagalit ako at umalis kami. Pagkatapos ng incident na iyon, alam ko na may mali. Kailangan kong gumawa ng paraan. Minsan, tinitingnan ko ang phone niya at hinahanap lahat ng conversations at lumang messages. Dito ko nakita ang maraming bagay. Pinag-usapan namin yon at sinabi niya na nagbago na siya. Naniniwala ako sa kanya hanggang sa isang gabi. Nasa company ako at hindi makapag-focus dahil masama ang pakiramdam ko. Pumunta ako sa klinik at napansin kong may lagnat ako. Nagdesisyon ng company na pauwiin ako. Pag-uwi ko, umiyak ako ng todo dahil wala siya sa bahay namin. Sabi niya, natutulog na siya. Tinatanong ko ulit siya, nasaan ka? Nandito lang ako sa bahay natin, natutulog na. Bakit mo pa tinatanong? Nandito ako pero walang tao sa bahay. Ngayon, tatanungin kita ulit, nasaan ka? Naging upset ako, hindi sa kanya kundi sa sarili ko dahil hinayaan kong lokohin niya ako ulit. Sinabi niya na nasa bar siya kasama yung pinsan niya. Kahit pagod at may lagnat, pumunta ako sa bar. Nakita ko siyang nag-iinom at nagpa-party kasama ang pinsan niya at yung political guy. Nadurog ako noon pero nanatiling calm at tinawagan siya. Hinihingi na umuwi. Medyo nakainom na siya at hindi niya namalayan na may sakit ako. Pagka-uwi namin, sumigaw siya sa akin at tinanong, "Bakit ka umalis sa work mo? Bakit ka nandito? Ayaw mo na ba ng trabaho mo? Pwede ka nilang ma-terminate dahil dyan." Hindi man lang mo niya tinanong kung ano ang pakiramdam ko o kung may problema ako. Nag-away kami ng gabing iyon pero hindi ko siya sinaktan kahit nagtatapon siya ng mga gamit. Ngumiti ako at sinabi, "Matulog na tayo." Kinabukasan, umiyak ako habang tinitingnan siya at tinanong sa sarili ko, kailangan ko pa ba ituloy ito? Pero sabi ng puso ko, mahal ko siya kaya ano man ang mangyari, mamahalin ko siya. Maraming nangyari dahil hinayaan ko lang na mangyari. Tinolerate ko ang lahat ng ginawa niya. Umabot na sa punto na parang gusto niyang magkaroon ng iba sa labas ng aming relasyon at hinihikayat niya akong makihalubilo sa ibang tao sa paraang hindi ko gusto. Sumama ako sa ilang pagkakataon pero doon ko na-realize na hindi ko rin nagustuhan ang ginawa ko. Natauhan ako at tumigil agad. Pero siya, tuloy-tuloy pa rin sa kanyang gawi. Kahit masakit, tinolerate ko pa rin siya. Umiiyak ako ng palihim kapag alam kong may ginagawa na naman siyang hindi tama. Pero wala akong magawa. Parang naparalyze ako. Hanggang sa nag-set up ang mga childhood friends ko ng reunion. Nag-meeting kami at napagdesisyonan na mag-beach party at bawal magdala ng partners. Nung sinabi ko sa kanya, nagalit siya at sinabihan akong wag nang pumunta. Para hindi masira ang araw, kinausap ko ang mga kaibigan ko at nakiusap na isama siya. Pumayag naman sila. Kaya nag-inuman at nag-party kami buong gabi. Nalasing ako at natulog. Kinabukasan, habang nagbe-breakfast kami, nagbiro ang isa kong kaibigan. Nakita kita kagabi, kasama yung guy na kasama mo. Nagtatawanan kayo, parang may something kayo. Doon, nagalit na naman ang partner ko. Tiningnan niya ako ng masama at hindi na nagsalita hanggang makauwi kami. Pagdating sa bahay, doon na sumabog ang lahat. Nag-away kami ng buong gabi at buong araw. Sa huli, naghiwalay rin kami. Nakakainis pero kailangan ako ng friend ko dahil babalik siya sa Amerika sa loob ng ilang araw. Kaya tinanggap ko na lang na hindi kami para sa isa't isa. Nang umalis siya papuntang Amerika, naghahanap ako ng trabaho sa malayong lugar mula sa province ko. Nakakuha ako ng trabaho sa isang construction company at habang nandoon ako, palagi niya akong sinachat
Humihingi ng paumanhin dahil naging impulsive siya at gusto niyang makipagbalikan. Dahil sa maliit na pag-asa na magbabago siya, bumalik ako. At iyon ang pinaka-wrong desisyon na nagawa ko. Dahil doon, nagsimula ang mga pinakamahirap na bagay. Birthday ng ama niya noon at nakita ko ang political suitor niya sa party. Umiyak ako, pero ayaw kong gumawa ng eksena. Kaya hinayaan ko na lang. Parang mas gusto ng pamilya niya ang lalaking iyon kaysa sa akin. Pero kailangan kong patunayan na mas karapat dapat akong magustuhan nila. Ilang araw lang ang lumipas, tumama ang pandemya sa buong mundo at nag-lockdown ng bansa. Wala akong choice kundi harapin ito, lalo na't kasama ko siya. Kahit gusto ko na siyang iwan, hindi ko magawa at ayaw ko rin siyang magdusa na walang kasama. Sa mga unang buwan ng pandemic, nakita ko kung gaano siya kabait at mapagmahal na partner. Pero natapos din ang masasayang araw na yon nang magsimulang makipag-chat siya sa kung sino-sinong tao at iniimbitahan pa silang pumunta sa bahay namin. Bumalik siya sa dati niyang ugali, nakikipag-ugnayan sa iba at minsan inaaya pa akong makisali sa mga bagay na alam kong hindi tama. Noong una, dahil sa sobrang pagkabagot, pumapayag pa ako. Pero hindi rin nagtagal. Tumigil ako at diretsong sinabi sa kanya, "Kung gusto mong gawin yan, ikaw na lang. Huwag mo na akong idamay. Ayoko na sa ginagawa mo. Tapusin na natin to." Sa halip na tumigil, lalo pang tumindi ang sitwasyon araw-araw. Hanggang sa isang araw, humingi siya ng pabor. Sabi niya, kung pwede ko raw siyang ihatid dahil may susunduin lang siyang kaibigan na na-stranded. Pumayag naman ako. Pagkatapos naming mag-usap at mangakong hindi na niya uulitin yung mga ginagawa niya, mas tumindi pa rin ang sitwasyon. Uminom kami sa bahay ng kaibigan niya, kasama yung mas batang lalaki na pinsan ng kaibigan niya. Siya rin yung sinundo namin. Habang umiinom, napansin kong may isa sa mga kaibigan niya na tila may masamang intensyon sa kasama namin at pilit siyang hinihila papunta sa kwarto. Agad ko siyang kinausap at sinabi na kailangan na naming umuwi at siguraduhing ligtas ang kasama namin. Nakita rin niya mismo na may hindi magandang nangyayari kaya agad niya itong pinatigil. Habang nagmamaneho pa uwi, halata kong sobrang lasing ang kasama namin ni Sean. Sinabi ni Sean kung pwede raw muna siyang patulugin sa bahay namin. Kaya pumayag ako dahil nag-aalala ako sa kalagayan niya. Pagdating namin sa bahay, nakita kong halos hindi na siya makalakad at talagang ang dumi-dumi niya. Wala akong choice. Dinala ko siya sa banyo para maligo at pinalitan ng malinis na damit. Ginawa ko lahat ng iyon nang may malasakit at wala akong ibang intensyon kundi matulungan siya. Pagkatapos, hiniga ko siya sa kama at humiga rin ako para matulog. Pagod na rin ako. Bigla na lang, napansin kong hindi siya matahimik. May nangyari na nagdulot sa akin ng pagkabahala at hindi komportable. Kaya agad kong pinigilan at sinabi, "Tara na, ihahatid na natin pauwi ang kasama mo." Sandali siyang tumigil at akala ko natauhan na siya. Ngunit maya-maya, narinig ko ulit ang ingay at ang nangyayari. Doon ako naiyak at nasabi sa sarili ko, niloloko na naman niya ako. Ang tiwala ko sa kanya parang nasisira sa harap ng mga mata ko. Kaya tumayo ako, puno ng galit at pag-aalala, at ginising ang lalaki. Sinabi ko, "Tara na, ihahatid na kita pa uwi." Nagalit si Sean, kaya lumabas ako ng kwarto. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Sean kasama ang lalaki at saka namin siya tuluyang naihatid pa uwi. Sobrang galit ako sa sarili ko noong oras na yon. Pakiramdam ko,
wala akong nagawa para pigilan siya. Pagkatapos nun, ang dami pang nangyari. Dumating pa sa punto na nag-imbita siya ng babae, isa sa mga ex niya, at gusto niyang mas masalimuot ang sitwasyon sa aming tatlo. Pero tumanggi ako. Ayoko nang lalong komplikado ang lahat. Doon ko lalo na-realize na tanga ko na pala. Oo, mahal ko siya. Pero hindi ibig sabihin nun na kailangan kong pabayaan ang lahat ng gulo at komplikasyon niya. Lumipas ang mga araw at hindi pa rin ako makaalis. Hindi lang dahil pandemic pa noon, kundi dahil natatakot akong baliktarin niya ang sitwasyon at palabasin na ako ang masama sa relasyon namin. Natatakot ako na lahat ng pinagsamahan namin ay bigla na lang masira sa isang iglap. Hanggang sa isang araw nakiusap siya sa akin. Sabay tayo, may pupuntahan tayo, sabi niya. Saan? Tanong ko. Sa kabilang bayan lang. May kaibigan akong gustong dalawin. Ha? Anong kaibigan? Wala naman tayong tropa dun ha. Meron. Tara na, baka may harang pa, mahuli pa tayo. Sabi mo walang checkpoint dun. Basta tara na. Pagdating namin doon, isang hindi pamilyar na lalaki ang lumabas. Hindi ko siya kilala. Habang nagkakamustahan sila, napansin kong parang hindi rin sila magkakilala na para bang first time lang nilang magkita. At ayun, sumama pa talaga siya pauwi sa bahay. Pagdating namin, nag-inuman kami at pilit akong niyaya na makisama. Ayaw ko na sana. Sige na, tara na. Minsan lang to. May bisita tayo, nakakahiya naman, sabi niya. Kahit ayaw ko, pumayag na rin ako. Pagkatapos naming uminom, pumasok kami sa kwarto. Nagpatuloy ang tensyon sa pagitan namin dahil sa nagdaang mga pangyayari. Diba sabi ko na ayoko? Bakit ba ang kulit mo? Last na to, promise. Ilang last ba, Sean? Paulit-ulit na lang tayo. Lagi na lang ganito. Pagkasabi ko nun, lumabas sila ng kwarto at ako naman ay nagkunwaring tulog. Pero hindi ko napigilang sumilip sa sala. At doon ko nakita ang isang pangyayari na hindi ko dapat makita. Unti-unti nang nawawala yung kaunting pagmamahal na natitira pa para sa kanya. Nung gabing yon, ginising niya ako at sinabing ihahatid na raw namin yung bisita niya. Hindi na ako kumontra. Hinatid namin siya at habang pauwi na kami, panay ang lambing ni Sean at pasasalamat. Ako naman, tahimik lang. Wala na akong masabi. Sa loob-loob ko, puno na ako ng galit. Lahat ng pagmamahal. Napalitan na ng inis at pagkadismaya sa kanya. Pagdating namin sa bahay, tinanong ko siya, "Kamusta naman? Ano bang nangyari sa inyo kanina?" Tumingin siya sa akin na parang nagtataka. "Ha? Wala namang nangyari sa amin. Nagkwentuhan lang kami sa sala." "Kwentuhan habang nakapatay ang ilaw?" Sabi ko. "Paano mo nasabing wala? Sinilip ko kayo bago ako matulog." Wala talaga. Nagkwentuhan lang kami." "Ah, ganun ba? Bakit may basa sa basahan?" "Ewan, baka natapunan lang ng tubig." "Ah, okay. Saka tingnan mo may mga talsik pa sa ilalim ng basahan." "Tubig lang yan," sagot niya. "Ah, ganun ba? Sabi mo Simula nung gabing yon, tuluyan nang nawala lahat ng pagmamahal ko. Kapag umaalis siya para makipagkita sa iba at ipagpatuloy ang kanyang maling gawain, hinahayaan ko na lang. At nung patuloy pa niyang ipinagpilitan na wala namang nangyari, kahit kitang-kita ko ang ebidensya at kahinaan ng kanyang kasinungalingan, doon ako tuluyang napagod. Ang dami pang sumunod na nangyari, pero ayoko na isa-isahin. Sobrang sakit. Sobrang tanga ko kasi tinanggap ko lahat. Galit ako sa sarili ko dahil hinayaan kong mangyari yon. Kahit alam kong mali, nagbulag-bulagan pa rin ako.
Dumating ang Pasko. Umuwi ako sa amin para tumulong sa paghahanda. Buong araw akong pagod sa paglilinis at pagluluto sa bahay. Pagkatapos nun, sinundo ko si Sean sa bahay ng pinsan niya. Habang nasa biyahe, nagchat ang mga barkada ko at nagyayang mag-inuman. Sabi nila, matagal na raw naming hindi nagagawa yung tradisyon tuwing Pasko o Bagong Taon na nagkakasama-sama kaming lahat. Kaya sinama ko si Sean pati yung asawa ng pinsan niya. Pagkarating pa lang namin sa inuman, biglang bumanat yung isa kong kabarkada. Pre, hinahanap ka ni Kuya kanina ah. Sino si Kuya? Tanong ko. Sabi niya, bakit mo raw iniwan bigla kanina? Nagulat ako. Ha? Paano ko siya iniwan? Maghapon akong nasa bahay para sa okasyon. Alam niyo naman yon. Naku pre, parang nabitin daw. Iniwan mo raw bigla, biro ng barkada ko. Doon biglang nagalit si Sean. Uuwi na ako kung ganyan lang din maririnig ko. Saglit lang, nagbibiro lang yan. Sabi ko, bitawan mo ko, uuwi na ako. Sheila, tara na. Bigla silang naglakad palayo. Agad kong pinaandar ang sasakyan, hinabol sila at sinabi, sumakay na kayo, ihahatid ko kayo. Huwag na kayong maglakad, gabi na. Ayoko, sigaw niya. Doon na rin ako nagtaas ng boses at medyo pinwersa ko. Sumakay ka na, sinabi ko. Patuloy pa rin akong nagpapaliwanag habang nasa biyahe kami hanggang sa makarating kami sa bahay. Doon na talaga kami nagbangayan at sa ikatlong pagkakataon, sa mismong araw ng Pasko, pinalayas niya na naman ako. Pero sa pagkakataong ito, umalis na talaga ako. Sobrang pagod na akong ipaglaban ang relasyong nagsimula sa mali at nanatiling mali. Dumiretso ako sa bahay ng ate niya para magpaalam. Hinalikan ko yung mga pamangkin niya na sobrang naging close na sa akin. Ang sakit sa dibdib habang nagpapaalam. Pagkatapos nun, nag-drive ako papunta sa bahay ng barkada ko, dala lahat ng gamit ko. Umiiyak ako habang nagmamaneho. Paulit-ulit na tinatanong ang sarili ko kung bakit ang sakit-sakit pa rin. Kahit alam kong dapat masaya na ako kasi nakalaya na ako mula sa 3 taon na puro sakit at paghihinagpis. Bumalik lahat ng alaala, masaya, malungkot at masakit. Ang hirap, Kuya Will, parang dinudurog ang puso ko. Huminto ako sa tapat ng mahabang palayan at doon ko lang isinigaw lahat ng sakit at hinanakit. Matagal bago ako nakabawi sa trauma na naidulot ng lahat. Simula nun, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko nahahayaang maging pabaya sa mga desisyon ko at sa mga susunod kong relasyon. Huminga ako ng malalim at tiniyak sa sarili ko na itutuloy ko na ang buhay ng mas maayos. Ngayon, hindi na pagkamuhi ang nararamdaman ko sa kanya, kundi awa. Awa sa lahat ng ginawa at patuloy niyang ginagawa. Awa dahil alam kong mahirap bitawan ang mga bagay na nakasanayan at dadalhin niya iyon habang buhay. Pero sa totoo lang, wala na akong panghihinayang o pangamba. Puro pasasalamat na lang sa lahat ng natutunan ko mula sa naging relasyon namin. Maraming salamat, Kuya Will. Hanggang ngayon, wala pa rin akong partner. Mas pinili ko munang unahin ang sarili ko. Tahimik na lang akong namumuhay at patuloy na lumalaban sa mga hamon ng buhay. Pasensya na kung medyo magulo ang pagkakasulat ng kwento ko. Sana naiintindihan mo pa rin. Balang araw, ibabahagi ko rin sa iyo ang iba pang chapters ng buhay ko. Marami pa iyon at sigurado akong marami pa akong maibabahagi. Pero hanggang dito muna ngayon. Sana may natutunan kayo at may napulot kayong leksyon mula sa kwento ko. At oo nga pala, patuloy pa rin akong nakikinig sa mga kwento mo sa YouTube. Salamat sa saya at inspirasyong na ibibigay mo. Thank you.
and God bless. Habang nakikinig ako sa kwento ni John, ramdam ko ang bigat ng kanyang pinagdaanan, ang sakit ng pagtitiwala na nasira at ang lungkot ng pagmamahal na nauwi sa pagtataksil. Paalala ito na kapag ang pag-ibig ay nagdudulot na ng paulit-ulit na sakit, ito ay hindi na pag-ibig. Ito ay obsession, attachment, o takot sa pagiging mag-isa. Sa 3 taon, naranasan ni John ang paulit-ulit na pangakong napapako at mga gabing siya lang ang umiiyak. Pero ang tunay na lakas niya ay hindi sa pagtitiis, kundi sa tapang niyang umalis at piliin ang sarili. Para kay John, salamat sa lakas ng loob mong magbahagi. Alam kong hindi madali ang muling pagbabahagi sa mga ganitong karanasan, pero sa iyong kwento, marami ang natututo. Tama ang desisyon mong mag-focus muna sa sarili mo. Healing ay hindi race, walang deadline, walang pressure. Ang mahalaga, natutuhan mo ang iyong worth. Hindi ka deserving ng manipulation, kasinungalingan, o emotional abuse. Tandaan, ang tamang tao ay hindi mo kailangang i-convince na mahalin ka. Ang tamang tao ay hindi hahanap ng iba habang kasama ka. Ang tamang tao ay hindi iiwan ka sa dilim ng pag-aalinlangan. At mula sa karanasan ni John, may ilang mahahalagang aral na maaari rin nating baunin. Maniwala sa instinct mo. Si John, mula sa simula, naramdaman niyang may mali. Ang paulit-ulit na mga hindi consistent na kwento at maikling pagkikita ay warning signs. Huwag i-dismiss ang gut feeling mo. Love should never cost you your peace. Kapag ang relasyon ay nagdudulot lang ng sakit araw-araw, oras na para tanungin ang sarili, is this still love or just fear of being alone? Hindi mo responsibilidad na ayusin ang ibang tao. Ang bawat isa sa atin ay may sariling healing journey. Being single is not failure. Mas mabuti ang tahimik at dignified na buhay kaysa sa relasyon na puno ng drama at sakit. Forgiveness is for yourself, not for them. Si John, napatawad niya si Sean, hindi dahil deserve nito, kundi para hindi dalhin ang galit magpakailanman. Mga kaibigan, tandaan, deserve ninyo ang taong pipiliin kayo araw-araw, hindi yung kailangan pang makipag-compete sa iba. Kahit gaano pa kasakit, may ending. Kahit gaano pa kalalim ang sugat, kaya pa rin ninyong makabangon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa M2M Desires, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong kwento ng puso. I-share rin sa inyong mga kaibigan para mas marami ang matututo at ma-inspire. Hanggang sa susunod na kwento, mga kaibigan. Always remember, you are worthy of genuine love, not manipulation. You deserve peace, not chaos. Ito si Kuya Will ng M2M Desires. Salamat sa pakikinig. Mag-ingat kayo sa bawat hakbang ng inyong puso at lagi niyong piliin ang pagmamahal na tunay, totoo at para sa inyo.